Good morning! Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre sa buong mundo. At welcome po sa kabaka mo, dito yan sa Botlea. No? At ang ating pagdidilay ngayon ay maganda. No? At kapana-panahon, parang ganyan, parang tag-ulan. Pero bago yan, tayo manalangin muna, hingin natin ang presensya ng Panginoon upang tayo lukubang ng kanyang Espiritu Santo para sa ating paghahayag sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang aming dakilang Diyos, ikaw ang aming Ama at tagapamahala ng aming buhay. Salamat sa pagpapatala mo kay Jesus bilang Bisaya at pamantayan panuntunan namin, mga Panginoon, na nabubuhay ngayon sa lupang ito na iyong ipinahiram sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa paggabay ng Espiritu Santo na siya mo pinag-utos, Panginoon, upang kami yakapin, mahalin, maging giya, patnubay sa araw-araw naming pamumuhay. Sa araw na ito, tinataas ko sa iyo ang aming gagawing pagdidilay, ang aking gagawing pagdidilay. Gamitin mo ako bilang iyong instrumento at daluyan ng iyong grasya upang mapahayag ang nais mong marinig ng mga tao, Panginoon, ng iyong bayan para sa aming magiging aral, turo o inspirasyon sa umagang ito na namang gagaling sa iyong paghahari, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggaan. Amen. Sa alam ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. At ating pagninilay ngayon, yung Matthew 23, 1-12. Ito yung ito yung nagsasalita si Jesus. Ito kasi yung, siguro ilang linggo na lang, ay bibitayin na si Jesus. At patuloy na siya tinutuligsa ng mga eskriba at ng mga pariseyo. Talagang hinahamak pa rin siya na hindi naniniwala, hindi tinatanggap ang pagiging anak ng Diyos niya at ang mga kanyang ginagawang himala at mga babalaghan at mga kabutihan ay hindi nagsisingkin sa kanila. Ang tingin nila kay Jesus ay anak ni Beelzebul, anak ng Diablo, at pinagaharian ng espiritu ng masama. Sabagat sa mga sandaling ito, kinuha na ng mga Pariseo at Saduseo, mga Pariseo at Skriba, yung luklukan ni Moses. Sarang sila na ang namamahala. Ang batas ng spiritual nila, na pangangailangan nila ay nanggagaling na sa mga Pariseo at Skriba, at ang ginagamit ng pangalan ay yung utos ni Moses, na ibinigay naman ng Diyos kay Moses. Kaya lang sinasabi naman ni Jesus, sinasabi nga lang niya, tama yan, sundin nyo kung ano man yung sinasabi ng mga eskrib at mga pariseo na yan, pero huwag pamamarisan ang kanilang mga ginagawa. Medyo mabigat po yun kasi iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Sabi niya, marami dyan na gumagawa ng pahirap, nagtatali ng mga bibigat na pasanin, pero ni isang daliri ay hindi tumutulong. Parang sinasabi ng Panginoon, puro daldal lang, puro pasakit lang, puro pakinabang lang. Bubuhatin ng tao yan, magkakaroon ng pakinabang sa kanya mapupunta. Saan mo natin mailan tulad ngayon? Nakakalungkot man sabihin. Katulad ngayon, sa ating bansa, sa politika, yan yung mga eskriba at mga pariseo. Sila yung mga nag-uutos sila yung mga gumagawa. At kinukuha nila ang luklukan, sumisan sa pamamagitan ng parehas na butuan. At kadalasan, sa dayaan. At pag sila'y naluklok na, puro pasakit na. Ano nangyayari? Yung mga pangako nila, nakakalimutan na. Na walang parang bula. Ay, hindi ka nakakilala. Ganyan na nangyayari. Parang nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ginagamit nila ang batas ng Diyos. Ginagamit nila ang mga propeta sa kanilang paghahayag mabuti at saka pagtatakda ng mga batas. Pero sila mismo ang sumusway. Siguro maganda yun ang pagtingnan natin. Tayo din, tayong lahat ay binigyan ng kapangyarihan. Kung ikaw ay magulang, may kapangyarihan ka over sa iyong pamilya. Lalo na kung ikaw lalaki, ikaw ang head ng family, babae, ilaw ng tahanan. Kayo yung namamahala. Parang isang pamayanan ito, isang pamilya, isang pamayanan. Kung ano sasabihin ng tatay, madalas nagiging batas yan. Nagiging malambot lang yan pag sumama yung nanay. Dahil ang nanay mas malambot, Kaya kung minsan nagkakaroon ng pang-abuso, nagkakaroon ng abuso sa pamilya, di ba? Ang mga bata ay natututong kung ano mga bagay na hindi dapat, nasanhi nagiging pagkaligaw. At yan ang masakit yan, Minsan pag naligaw na, ang hirap nang dali sa tamang direksyon. Kailangan mo ng pagkukulan ng oras, panahon, at lahat ng mga pangangailangan upang ito ituwid. At napakahirap na nun.
Lalo na pag tumatanda na, di ba? Sabi nga, ang kahoy, o punong kahoy ay hindi na pwedeng ituwid. Pagka ito'y matanda na, sapagkat ito'y nakabaluktot na, pag pinilit mo yung ituwid, ito'y mababali at wala nang pakinabang. Well, masaya tayo at magpasalamat tayo dahil ang tao ay hindi naman. Ang tao ay laging may panahon at binibigyan ng panahon ng Diyos para makapagbago, no? At ituwid ang kanyang landas. No? Ganun din sa ating pagbasa ngayon. Tayo, ng mga especially, yung tinatawagan siguro ng ating Panginoon dito, o ng taong bayan, ay yung mga politiko na naglabis-labis ang ginagawang pagpapasakit. Ang sasabihin ay reforma, ang bandang huli ay pasakit ito. No? At nagiging burden ito ng mga tao. Kaya nga, siguro sinasabi ni Jesus, hindi naman sila hinuhusgahan, kundi ba na pa'y dinadalangin na mabago pa ang kanilang pananaw sa buhay. Tayo din siguro, no? Sa panahon natin ngayon, sa tingin natin sa ating bansa, parang siguro mag-agree kayo sa akin pag sinabing mas marami na yung nawawala ng pag-asa. No? Mas marami na yung nagsasabing parang pinabayaan na tayo at tinalikuran ng Diyos. No? Parang pagtatampo na at hinagpis ang nangyayari sa ating buhay ngayon. Sa dami ng mga kaso, sa araw-araw na balita, no? Parang araw-araw may na-aksidente sa motor, may na-aksidente sa truck, may na-aksidente sa jeep, may na-aksidente kung saan-saan, ano? At kung saan-saang sulok ng ating pamayanan at bayan ay talagang may gulo. Baha dito, baha doon, nakawan dito, nakawan dyan, pang-i-scam dito, pang-i-scam doon. Parang wow, ano na ang nangyayari, no? At lalo na, no, kung tayo titingin talaga doon sa mga negatibo nangyayari sa ating kapaligiran, ay sisisihin na natin o magtuturo na tayo ng daliri. No? At madalas na ituturo dyan ay kapabayaan ng Diyos. Sana man tignan natin, no? Pag nilayan natin yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay araw-araw. No? Yung tayo magising, no? Nang may ngiti sa ating mga labi. Yung tayo magising na tayo nakakakilos pa at walang dinaramdam na walang karamdaman. Ano? At marami pang pagpapala. Ang pamilya natin nandiyan. No? Maayos. Tayo kumakain ng 3 beses isang araw. May mga kaibigan pa din naman nakakausap ng kwentuhan. No? At higit sa lahat, ang pananampalataya natin ay intact. Na mahirap din gawin. Lalo-lalo na, pag nakapahamakan sa paligid. Minsan nga kahit hindi ka, wala kang pakialam, naapektuhan ka. No? At kung minsan nakikita mo, yung mga kababayan natin na talagang siguro wala namang makain. Kaya nga, nangu-hold up na rin. No? At ginagamit na yung pamilya na dahilan na kaya sila nagnakaw ay dahil sa kakapusan ng buhay. No? At ang hirap ituro sa kanila kung paano itutuwid ang landas sapagkat ito'y nahirati na dyan. No? Nasanay na. No? Kasi nakawala ng 1, 2, 3, 5 beses at hindi nahuhuli. Kung kaya naging buhay na niya o pamumuhay niya na yung panluloko sa kapwa. Sa ating kasalukuyang panahon, naway mandalangin tayo, no, na ang ating simbahan ay lumakas ang epekto sa mga taong bayan o mamamayan. Kailangan natin may kakapitan, no, na Diyos. No? Sabi nga ng Panginoon dito, huwag kang tatawag ng Ama, no, dito sa ating buhay na ito dahil iisa lang ang Ama, ang Diyos Ama na nasa langit. Huwag ka rin tatawag ng Panginoon dito sa buhay na ito dahil isa lang ang Panginoon. Ito ang Misaya. No? At syempre, no, kung isasama mo ang Espiritu Santo, no, pwede natin itong kasangkapan sa ating pananalangin. Sabi nga sa Biblia, no, pag hindi mo maunawaan ang mga pagbasa sa Biblia, tawagin mo ang tulong ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Kung meron kang hindi maunawaan na nagugulubihanan sa iyong buhay, may mga problema, huwag kang kumapit sa kung saan. Pag ikaw'y kinakapos, huwag kang kumapit kung saan. Maghanap ka. Sabi nga ng Diyos, seek ye first the kingdom of God, and all shall be added unto you. Tumingin tayo sa ating paligid. Meron dyan. Ipadadala ang Panginoon para maibsan ang anumang uri ng ating problema o pagaanin ang uri ng problema nito. No? Huwag tayo mangungunyapit sa ating sariling kakayahan. Sabi nga niya, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. And He will direct your path. Ang ganda-ganda. Magtiwala sa Panginoon. Huwag humawak sa ating kasariling kakayahan at karunungan.
Sa lahat ng paraan, pasalamatan natin siya. Minsan hindi natin gusto. At kung gusto natin, magpurit, magpasalamat tayo. At isa lang ang tiyak, ididiretso niya. Madadaling tayo sa landas na matuwid. Hallelujah. Di ba? Napakaganda. At sinasabi niya pa sa Philippians 4:13, paano natin magagawa ito? Di ba? I can do all things through Christ who gives me strength. Ano sinasabi? Humawak tayo sa Panginoon. Hindi mo makita, hindi tangible, no? Kasi yun ang faith, no? Faith is a substance that we hope for, no? And evidence of things not seen. Parang, oops. Kaya ito parang sinasabi, kusang dumarating. Kaya nga tayo, kung mananalangin tayo, ang ating panalangin ay isentro natin na ang ating hinihiling o dinadasal ay magkakaroon ng katuparan sa pamamagitan ng ating Diyos. Thy will be done, ano? Thy will be done, your will be done, O God. No? Kaya nga yung mga nakapaligid sa atin, yan, naluklok na no? Dahil yan naman ay may kasamang elemento ng pandaraya kung minsan, mga elemento ng panunulsol at kung ano-anong ginagamit nila para maupo sa kapangyarihan. Hindi ibig sabihin na sa kapangyarihan sila ay maghahari na sila, no? Ng habang buhay. No? Sabi nga nila, may katapusan, parang buhay at kamatayan. Sabi nga, death is certain, sigurado ang kamatayan, at walang makakawala doon. Death is certain, and heaven, but heaven is real, totoo. Ang kalangitan ay totoo. Kaya nga kung matatapos tayo dito at tayo nakapasa, no? Sa mga itinatakda ng Panginoon, no? Sa mabuting balita, sa kanyang mga pahayag, merong pupuntahan. Ang dami sinasabi niyan. Tungkol dyan na tayo naman na meron, no? Na tayo pwedeng tumulong. Gawin natin yan, no? Sapagkat sabi ng Panginoon, kung sino man ang tumulong sa aking mga disipulo, mga apostoles, at bigyan man lamang ng isang basong tubig ang isa sa mga ito, ay magkakaroon ng siksik, liglig, at umaapaw na biyaya. So, ano ibig sabihin? Kailangan natin maging mabuti sa ating kapwa. To be kind. Kung minsan kailangan tanggalin natin yung mga negatibong thoughts o yung kaisipan na naglalaro sa ating kaisipan. Dahil pinaglalaroan tayo niyan. At kadalasan, yan ang pinapasok na masamang espiritu ng diablo upang tayo lalong iligaw. No? Imbis na galit ka lang, magiging galit na galit ka. Imbis na inggit ka lang, inggit ka na. Imbis na nagselos ka lang, selos ka na. At saan po tutungong itong uri ng kasalanan ito? No? Sa kapahamakan. Kaya siguro sinasabi ng Panginoon ngayon, tignan natin ang mabuting balita. Namnamin natin ang mabuting balita. At sikapin natin, o huwag natin sikapin, isabuhay natin ang mabuting balita. Katulad ngayong araw na ito, no? Maraming mga nagangaral, no? Maaring ang mga politiko na yan. Maraming pinangangarap. Pero tignan lang natin yung dapat nating sundin. No? Tignan natin yung sinasabi niya, pero wag natin gawin yung katulad ng ginagawa niya. Na pangungupit o pangungulimbat. Huwag na natin pamaraysay doon. Kasi lalo lang mas marami ang mapapahaba. Ang mabuti pa, isipin natin na sa mga susunod na pagkakataon, pag naglukluk tayo na magpapalakad sa ating gobyerno, na siya nagpapalakad ng ating mga buhay bilang mamamayan, ano? Ay pag-isipan natin mabuti. Itanong natin sa Diyos, sino ba ang dapat iboto? No? Ilaan natin ang ating boto para sa isang taong magbibigay sa atin ng katuparan ng ating mga pangarap bilang isang bansa. Nakakaingit kasi pag nakita mo yung ibang bansa, pag nagpunta ka sa ibang bansa, kinumpara mo ang Pilipinas, naku, parang ayaw mo na dito tumira. Pero ang katotohanan, walang kasing sarap, no? O kasing payapa ang tumira sa sariling bayan. No? Hindi ka squatter dito. Di ba? Ang karapatan mo ay naibibigay sa iyo. Hindi ka mukha maninirahan sa ibang bansa. Ang karapatan mo ay pili. At kung minsan hindi mo magugustuhan dahil parang walang pumapabor sa iyo. Di ba? So, pinakamaganda, mahalin ang ating bayan. Paglingkuran ang ating
Panginoong Diyos, una sa lahat. No? Siya ang tangkilikin natin bilang Ama. Sinabi mo kasing Ama, yan ang head eh. Yan, di ba? Sa pamilya, sinabi ng tatay, yun ang masusunod eh. Sinabi ng Misaya, yun ang ipinararating. No? Ang Ama ang head, ang asawa ang Misaya. Siya yung anointed one para sa pamilya, nakatuwang ng tatay, no? Para pagpatakbuhin ang pamilya. Ganun din sa langit, ang Ama, ang Anak, at nilagyan pa ng Espiritu Santo. Kaya buhay natin bilang pamilya, tawagin natin ang Ama, ang Anak, no? Ang nanay at tatay, at tawagin natin ang Banal na Espiritu para sa ating spiritual na pangangailangan at nourishment, no? Yan lang ang tanging paraan para makapamuhay tayo ng maayos, no? Maayos sa ating ginaganap na pamumuhay ngayon dito sa lupa o sa mundong ibinigay sa atin at pinahiram. Ipinahiram lang sa atin to. Meron tayong paroroon na tunay na tahanan nakalagay din sa Biblia. Maghahanda ko kayo ng inyong mga silid. At pag naroon na kayo, wala nang pag-aasawahan, sabi niya. Mamumuhay tayo ng ganap sa piling ng Diyos. Amen at amen. Kaya nga, kung nawawalan tayo ng loob, hindi natin maalis yun. Pero para mawala yung hindi magandang kalooban, tawagin natin ang Diyos. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na hindi binigay sa bawat isa. No? Ngunit tapat ang Diyos. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok nang hindi mo kayang mapagtagumpayan. No? At pagdating ng pagsubok na yan, darating siya upang ikaw ay damayan at dalhin sa tunay na landas ng kapayapaan at kaligtasan. Amen? Ayan, at yan ang ating pagninilay. O, like and share, subscribe, meron tayo sa YouTube, meron tayo sa Instagram, meron din tayo dito sa Facebook. Kaya tayo manalangin sa kailan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amin po, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon. At tinuturuan pa rin kami, Panginoon, in spite of the fact na talagang nawawala na kami ng loob. Marami sa aming kababayan at kamananampalataya na humihina ang pananampalataya dahil sa walang nangyayari. Sa umagang ito ay tinuturo sa amin na huwag namin masyadong intindihin ang mga negatibong nangyayari sa aming kapaligiran kung hindi gumawa pa rin kami sa iyong ubasan ang maging makatao, no? At higit sa lahat makadiyos. Gumawa ng mga bagay na ikabubuti namin at hindi kasasama. Tumulong sa aming kapwa at laging bigyan ng karangalan ang iyong kapangyarihan at pangalan. Sapagat sabi mo nga, ang mga kung sino man ang nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa. Ngunit ang nagbababa ng kanyang sarili ay siya yung itataas. Isama mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong mapangunawa. Patience, obedience, Panginoon. Ibigay sa amin, Panginoon. At ganapin ang aming pamumuhay sa pamamagitan ng iyong pagbibigay sa amin ng landas. Mga taong magbibigay sa amin ng inspirasyon, Panginoon, ay padala upang sa araw-araw ng aming pamumuhay ay tunay na makapaglingkod at makapagmahal kami sa aming kapwa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, mga kababayan, na lubog sa tubig at baha, sa mga nagkasakit, sa mga nagkaroon ng kamatayan at sakuna. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyo, Panginoon. Ang kanilang buong pamilya, ang kanilang pighati, ang kanilang karanasan, naway magsilbing example ito para sa aming lahat. Tulungan mo ang mga walang-wala, ang mga taong nasa laylayan. Iangat mo ang antas ng kanilang pamumuhay, Panginoon. At higit, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan upang kami magkaroon ng malinis na puso at makatanggap ng mabuting balita mula sa iyo upang ito ay maisagawa namin sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, sa pananalangin ng Mahanay ng Maria, ni Josep at lahat ng mga propetang ipinadalamot ng ngaral sa lahat ng mga anghel na nakabantay sa amin. Maraming salamat. And glory be to the Father, to the Son,
and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now, never shall be, world without end. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kaya natin to. Mabuhay! Hallelujah!